Good morning, Sir Brent. Para po sa ating first question, what have you learned so far from our midterm lectures or lesson? Magtatagalog na lang po ako. Bali, isa po sa natutunan ko sa ating lesson ay yung mga tungkol po sa mga kasaysayan na nagbigay daan upang makilala po natin yung kasalukuyan. So, bali, na ano ko rin po dito yung tungkol sa mga globalization na yun po yung pag-uugnay ng mga bansa kung paano nagkaroon ng connection yung mga bansa sa isa't isa, nagkaroon ng export tsaka import ng mga products, ganun po, tsaka mga technologies. Para naman po sa second question, what can you say about the issue between war on drugs and International Criminal Court? Rate them using at least 3 fundamental concepts that you have learned from our lesson. Ayun, bali po dito sa war on drugs, alam naman po natin na nung panahon po ni President Duterte, talaga pong tinutukan niya yung war on drugs. Nagkaroon lang po ng problema sa ICC kasi po pinupush po nila yung human rights. Yun naman po yung human rights po kasi na ano po kasi yung pagpatay sa paghuhuli ng mga adik. Bali, nung panahon po kasi na talagang laganap po yung war on drugs, hindi po may iwasan na nagkakaroon ng patayan. Kasi po, pag kunyari pong hinuhuli yung mga adik, yung mga nanlalaban sa mga polis. So, syempre po, yung mga polis, kailangan po nilang protektahan yung sarili nila para po kailangan po nilang protektahan yung sarili nila. Kaya, nagkakaroon po ng patayan. Kasi po, syempre po, alam naman po natin ng mga adik, hindi na po yan nakapag-isip ng tama. Kaya nga po napapatay na rin nila yung sarili nilang asawa, anak, mga magulang, o kaya po mga ibang tao na dadamay. Dahil wala na po sila sa tamang pag-iisip eh. Kaya, paano pa pag nahuli sila at nanlaban sila sa mga pulis? Syempre po, yung mga pulis natin, ginagawa lang po naman nila yung trabaho nila. Kaya, minsan, hindi po sinasadya na mag-self-defense. Na yun nga po, nagkakaroon ng patayan. Na yun naman po yung nasasilip ng ICC kasi nga po, may human rights daw po yung mga adik. Paano naman po yung mga human rights ng mga napatay ng mga adik, di ba? Kaya nagkaroon po talaga ng malaking issue regarding sa paghuli ng mga adik. Na nasilip din po yun ng United States na gusto rin po nilang gusto rin po nilang makialam tungkol sa nangyayari. Yun nga lang po, ayaw ni President Duterte na makailam yung US sa atin kasi parang na labas na sila kung paano niya ipatupad yung batas dito sa atin. Kasi may kanya-kanya po tayong batas at may batas din na pandaigdig. Which is ang inaano ni President Duterte ay yung gamitin lang yung batas natin sa bansa. So yun po, nung panahon ni President Duterte, naubos po talaga yung mga adik, nalimas naman po kahit paano. Yun nga lang po, nagkaroon ng issue tungkol sa human rights. Para naman po sa third question, what can you say about Japan and Philippines? Relate them using at least 3 fundamental concepts that you have learned from our lessons. Ayan, para naman po sa Japan at Philippines, alam naman po natin na malakas yung ugnayan ng dalawang bansa. Kasi po, isa po sila sa may malaking ugnayan sa ekonomiya. Bali, alam naman po natin na yung Japan ay marami na pong alam naman po natin na yung Pilipinas ay marami na pong ina-absorb na business, na mga gadgets, at kung ano-ano pa pong mga meron sa Japan, na-absorb na po ng Pilipinas. Ganun po kalakas yung connection nila. Tsaka maganda rin po ugnayan ng mga pamahalaan. Alam naman din po natin na mayaman na bansa ang Japan, kaya makikita po natin yung difference nung Japan tsaka Pilipinas na sa ating bansa hindi pa siya ganung ka-secured sa mga guards, mga ganun po, yung mga tsaka mas high-tech pa rin po ang Japan. So yun po yung ina-absorb ng Pilipinas na sana magaya po natin sila. Yun lang po. Thank you po.